po, no, sa pang-anim na talata na tumutukoy po doon sa paglalahad o tukoy ng Panginoong Yahweh doon sa tunay na pagsamba o yung kanyang gustong makita sa mga tao, no. Ito nga po ay ang pagpapalaya sa mga inaapi, na mamahagi ng mga tinapay sa mga nagugutom, at nagbibigay ng tirahan sa mga mahihirap. Ganon din, nagbibigay at nagbibigay sa mga hubad at hindi nagtatago mula sa sariling laman at dugo, no. Ito po ay mas binibigyang diin po ang pagsunod ng tao, no, doon sa gustong makita ng Panginoon. At ito po ay patuloy na binabahagi sa ating pag-aaral na ito, no. Sinabi dito sa 6, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo, palayain ninyo ang mga di makatarungang pinabilanggo, kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga nalipin, palayain ninyo ang mga inaapi, at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Yan, so ito nga po ay tumutukoy sa tunay na pagsamba na ito po ay sinabi ng Panginoon, at ito ay mas nagbibigay ng kaluguran sa Kanya at ng tunay na kaluwalhatian, no? Tinatawag din tayo sa talata na tayo magkaroon ng habag at pagmamahal sa tao, lalo-lalo na po yung mga nasa sitwasyon na walang-wala, no? At nasasamantala or walang kakayanan na ipaglaban ng kanilang sarili, no? So, punta po tayo sa 7, sa 8, no? Sana po matapos natin yung 8, medyo ano rin yung 7, no? Sa 7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng madamit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. At sa English po, no? Maganda rin po sa English. Sinabi dito is it not to share your food with the hungry, and to provide the poor wanderer with shelter. When you see the naked, to clothe them, and not to turn away from your own flesh and blood. So, tinatalakay po dito sa bahaging ito ang patuloy na pagtukoy ng Panginoon at pagsasabi, paglalahad ng dapat na ipamuhay o gawin ng mga tao na mas nakakapagbigay ng kapurihan at kaluguran sa Panginoon. At ito nga po yung nais ng Panginoon na makita sa kanila, dahil ito yung gusto ng Diyos na pagtukoy sa tunay na pagsamba. Kasi lately po, no, napag-aralan nga natin na sila ay taliwas na nakikitaan ng hindi tunay na pagsamba. Iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila during pag-aayuno. Subalit yung naipapamuhay nila, hindi nakikita yung kanilang pagtulong sa kapwa, no? At yan, so pinapahayag sa talatang ito ang puso. Tumutukoy sa puso na isang tao ng tunay na sumasamba sa Diyos. Sumasamba sa pamagitan ng mga gawa ng may habag at pagmamahal sa kapwa. Ganoon din siyempre yung pagmamalasakit sa mga nangangailangan, no? At ito nga po ay nananawagan na ang bayan ng Diyos ay unahin ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Talagang sa part na to ay ang sitwasyon noon ay mayroong mga unequal, no? Unequal treatment. Dito nga po ay dinarkahan ng malaking hindi pagkaapantay-pantay at pagpapabaya sa mga mahihirap at nasa laylayan. Kumbaga sila yung talagang hindi nabibigyan ng pansin or attention, or nakikita pero binabaliwala. Yan. So, makikita rin po natin dito na tinatawagan dito ang bayan ng Diyos na unahin ang pagmamalasakit sa tao, lalo na sa mga mahihirap, bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang debosyon, no? Nakita natin, sinabi na dito ng Panginoon, no? Sinabi na ni Yahweh na ito yung gawin nyo, dahil ito yung totoo, no? Ito yung pero tandaan na ito po ay magagawa lamang ng isang tunay na binago, no? Hindi porket sinabi ay gagawin natin pero hindi naman pala bukal sa loob, no?
tandaan natin ay habang ginagawa po ito, siyempre nakikita ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Kasi ang tunay na sumasamba ay ito yung mga tunay na binago at kusang magagawa nila ang mga bagay nito. Kasi bakit? Ito po ay nakaugnay sa Panginoon, no? Yung relasyon nila sa Panginoon at namumuhay ang taong may relasyon sa Panginoon at binabago siya patungo sa ganitong gawain, no? Yun po yung resulta ng tunay na binago ang puso. Yan. So, pinagpapatuloy ng talatang ito na ang turo ng Diyos kung ano ang itsura ng tunay na pag-aayuno at pagsamba. Ang tunay na debosyon sa Diyos ay hindi tungkol sa mga walang kabuluhang ritual, kundi tungkol sa aktibong pagmamahal at paglilingkod sa iba. Totoong pagmamahal, totoong paglilingkod na nagmumula sa puso, no? Particularly sa binabanggit sa bahaging ito ang pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng tirahan sa mga walang tirahan at pagdadamit sa mga hubad at pangangalaga sa sariling pamilya at komunidad. Tumutukoy po, no, sa totally pagtulong, pagkakaroon ng malasakit doon sa mga taong walang-wala, no? Ito yung usual, no, na maraming lumalapit sa mga tao na mga bata na walang-wala, no? Talagang pinakasuki dyan is yung talagang mga namamalimos sa jeep, no? Na talagang humihingi ng tulong, subalit madalas ay instead na tulungan ay tinataboy, no? Instead na tulungan ay sinasabihan pa na magtrabaho kayo, no? So ito po yung mga tao talagang walang-wala, no? Anyway, sa bahaging ito ay mas binibigyan diin dito ang pagkakaroon ng pagmamahal at malasakit sa kapwa, lalong-lalo na ang mga walang-wala, dahil mayroong biyaya ng Panginoon na natatanggap ang tao, dapat itong ibahagi sa iba. Madalas na natatalakay o napag-uusapan, no, yung pagiging bridge or daluyan ng pagpapala, no? Madalas ang mga taong hilig tumulong, no? Ito po ay nature nilang tumulong. Pero tandaan natin, mahigit na mahalaga sa Panginoon yung pagsunod. Pagsunod sa kanyang utos, at dahil ito po ang mas nakapagbigay sa kanya ng true worship. Yan. So, ang pagsambang nakalulugod sa Diyos ay hindi lamang nasasangkot ng panalangin o pag-aayuno, kundi nagsasabuhay ng kanyang mga pinahahalagahan sa praktikal, pagsasabuhay ng kanyang mga pinahahalagahan sa praktikal na nasasalat ng mga paraan na nagdudulot ng tulong at paggaling sa mga nangangailangan, no? May tao kasi talagang nature na tumulong, no? But may tao rin na nature niya tumulong at totoo siyang sumusunod sa Panginoon. Kasi meron talagang mayroon talagang taong tumutulong, kaya lang hindi niya alam na kung meron siyang tunay na relasyon sa Panginoon, no? So, mahalaga sa Panginoon na ang tao ay sumunod sa kanyang mga nais na gawin ng tao, dahil ito ay mas nakapagbibigay ng tunay na pagpapasakop sa Panginoon, especially doon sa pagtulong sa mga nasa laylayan. Noong panahon nga po ni Isaiah, no, talagang sa panahon na yun, mayroong mga unequal treatment, at dito ay nakikita yung hindi pagtugon ng mga tao sa kagustuhan ng Panginoon, masigit na sinusunod yung kanilang self-satisfaction. At ito ay taliwas nga po doon sa kanilang ginagawang pagsamba. So itinuturo rin ng talatang ito ang tunay na pagsamba na may malalim na kaugnayan. Kaugnayan na kinakabit nito ang ating relasyon sa Diyos at ang mga relasyon sa iba. So pinapaalala nito sa atin ang ating mga pananampalataya at dapat na aktibo na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod, no? Dalawang pamantayan ng Panginoon.
Magandang gabi, Sister Irene. Siyempre kay Brother Edgar, maraming salamat sa pag-join. At siyempre kay Carla, good evening po. Yan. So, dalawa pa man tayo ng Panginoon, no? Na ngayon ay talagang minsan nakakaligtaan, no? Mahalin ng Diyos ang buong puso at isip, kaluluwa, at mahalin ng kapwa ng tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. So, yun po yung talagang nature dapat or makikita sa isang totoong sumasamba sa Panginoon, no? Andun yung malasakit at pagmamahal sa kapwa, dahil ito po ay kung ano yung ating ginagawa sa ating kapwa, yun po ang ating ginagawa sa Diyos, no? Yan. So, gumagamit ang talatang ito ng tiyak na matingkad na halimbawa, pagbabahagi ng pagkain, pagbibigay ng tirahan at pagdadamit sa mga hubad upang ipinta ang isang malinaw na larawan kung ano ang itsura ng tunay na pagsamba. Ang mga konkretong aksyon na ito ay ginagawang praktikal at makakamit ang panawagan sa habag. Isang pagbibigay din sa talatang ito ang pagpapahalaga na binibigay ng Diyos sa lahat ng tao, ang pangangalaga ng isang sumasamba sa isang nagugutom, no? Pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng damit sa mga nakahubad ay isang pagsunod sa Panginoon. Sumasalamin na may pusong tulad ng Diyos. Pusong may habag. Ito po ay ang gustong makita ng Diyos sa atin. No? Kung punong-puno ng pagmamahal ang mundo, walang kaguluhan, no? Ito po yung titingnan natin lagi, no? Once the love ang nangingibabaw sa isang community, o sabihin natin sa isang bahay, no? Kung love at nandun yung malasakit, ay wala sigurong away, no? Walang gulo. Yan. So, ito po ay masigit na nakapagbibigay ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Pagbibigay ng tirahan at pagbibigay ng damit upang ipakita na yung malinaw na larawan ng tunay na pagsamba. Yan. So, ang paralalang ito na huwag talikuran ng iyong sariling laman at dugo ay nagpapalawak ng focus upang maisama ang pamilya at komunidad. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng hindi pagpapabaya sa mga pinakamalapit sa atin habang sinisikap natin maglingkod sa iba. Siyempre, basic unit of the community, of the society is our family. Sa isang tahanan, doon pa lang, no, doon nagsisimula. Doon sa nagsisimula, sa nakikita sa atin, especially ng ating pamilya, no, kung paano tayo tunay na binabago ng Panginoon. Yan. So, sa Kawikaan 19:17, ang mabait sa mahihirap ay nagpapautang sa Panginoon at gagantipalaan niya sila sa kanilang gawa. Mateo 25:35-40, itinuturo ni Jesus na ang pagmamalasakit sa pinakamahina sa atin ay katumbas ng paglilingkod sa Kanya. No? Yung pagmamahal sa pinaka walang kakayahan ay katumbas na ng paglilingkod sa Panginoon. Santiago 2:15-17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtulong sa mga nangangailangan. So ito po yung resulta noong totoong pananampalataya, yung good works, no? Hindi po ito yung faith plus good works, hindi po yun. Ito po ay kino-confirm ni Santiago sa sinabi ni Apostol Pablo na makikita na wala ka talagang totoong pananampalataya kung hindi nakikita sa iyo yung good works, no? So, kasi yun po yung resulta, the evidence of the Holy Spirit, evidence of the fruit of the Holy Spirit. Yan. 1 John 3:17-18, ang tunay na pag-ibig ay naipapakita sa pamamagitan ng mga kilos, hindi lamang sa mga salita. No? So, nasa Bible, no? Nasa Bible yung pagtukoy na tunay na pag-ibig ay with action, with results, no? Hindi yung puro ano lang, no, by words. So, para sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito ay isang panawagan upang suriin kung paano isinasalin ang ating pananampalataya sa kilos. Aktibo ba tayo naghahanap ng mga paraan upang maglingkod at mangalaga sa mga nangangailangan o
Aktibo ba tayong naghahanap ng mga paraan upang maglingkod at mga alaga sa mga nangangailangan? Hinahamon po tayo ng talatang ito na lumampas sa mga salita at intensyon patungo sa mga nasasalat sa gawa ng pagmamahal at pagbubukas palad, no? Yun nga po yung laging palaala na ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung nakikita sa atin na ito ba ay totoo? Ito ba ay bunga ng ating totoong ating pananampalataya sa Panginoon? O baka sinasadya lang natin gawin to para ipakita sa iba na tayo ay gumagawa ng mabuti, no? Again, magkaiba po 'yun kasi ito po ay ang tunay na pagkaroon ng pananampalataya o relasyon sa Panginoon kusa pong nagbabago, no? Transformation at nagmamanifest po yung karakter ng isang tunay na anak ng Diyos. So hinihikayat din tayo nito na tingnan ang pagsamba bilang isang pamumuhay, hindi lamang isang bagay na ginawa natin tuwing linggo. Hindi lang tuwing pagsamba ay okay na, kundi dapat ang pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng tirahan at pagbibigay ng damit sa mga nangangailangan ay pawang mga pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Nakita natin, no, yung mga good deeds na yon is not to parang gawin mo siya dahil yun sabi, hindi. Yun po ay nagagawa natin dahil meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon, tunay na pagsamba, tunay na pananampalataya, no? Madali kasing gawin yun pero yung resulta sa puso, no? Pwedeng nakikita ng Panginoon. Yan. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi limitado sa mga salita o malayong mga pangako. Ito ay aktibo, personal at sakripisyo, no? The highest form of love, no? Agape na unconditional talaga, no? Sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang bayan upang pangalagaan ng mga mahihina, inaanyayahan niya silang lumahok sa kanyang gawain ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Yung mga pagtulong, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ay panawagan ng Panginoon sa atin. Hanggang sa ngayon, no, sa kapanahunan natin na tayo ba ay mayroon talagang tunay na resulta o bunga sa ating buhay. Especially pagtulong sa mga mahihina. So ang talata ito ay direktang nakaugnay sa ministeryo ni Jesus na minarkahan ng mga gawa ng habag at pangangalaga para sa mga nasa laylayan. Nabanggit nga natin sa Mateo 25:35-40, kinikilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga nagugutom, nauuhaw, nadayuhan, at hubad na nagtuturo na ang paglilingkod sa kanila ay katumbas ng paglilingkod sa Kanya. So si Jesus mismo ang nagpakain sa mga nagugutom. Nakita naman natin kung anong ginawang paraan ng Panginoon para mapakain yung mga tao, no? Ilang libo yun. So nagpapagaling sa mga may sakit. Yan. Nasa Bible po lahat na ito, no? At tinanggap ang mga itinakwil na nagbibigay ng isang perpektong halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng pagsasabuhay ng talatang ito. Lahat nakita natin to sa Panginoong Hesus, no, nung nandito siya sa lupa. Lahat ito ay kanyang naipamuhay, lahat ay kanyang natapos, lahat ay kanyang nagawa. So, kaya po tayo ay hinihikayat na talatang ito na tayo lumakad sa nilakaran ng Panginoong Hesus. Yung Christ-likeness, yung pagkahawig sa Kanya, no, na makita ang mga bagay na to na mayroong pagtulong at pagmamalasakit at pagmamahal. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binibigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang mga tagasunod na mamuhay ng may pagmamahal. Love, love, love. No? So, sabi ko nga kanina, kung ang buong bansa ay ang love ang pinaka nangunguna, no?
hindi yung hindi yung sa sarili lamang, ay talagang mayroong kapayapaan. Kaya lang, syempre, alam naman natin na hindi lang yung love ang nandito, kundi may mga nandito yung gulo, no? Yan. So, ang paglilingkod na sumasalamin sa kanyang karakter. Yan. So, ang talatang ito ay isang makapangyarihan sa pagtatapos po ng ating ng talatang 7 ay isang makapangyarihan paalaala na ang tunay na pagsamba hindi lamang tungkol sa mga ritual, kundi tungkol sa pagsasabuhay ng pag-ibig. May pag-ibig sa ginagawa, may pag-ibig na nakikita, may pag-ibig doon sa pagtulong, no? Napakasarap isipin. Kung titingnan natin, ang lahat is nagtutulungan, lahat ay nagmamahalan. Yan. So, hinahamon tayo nito na iayon ang ating mga puso at kilos sa Kanya na nagdadala ng pag-asa at panunumbalik sa mga nakapaligid sa atin. So, nakita naman natin, no, yung fruit of the Holy Spirit, andun po yung love, no? Love, joy, peace, patience of meekness, no? So actually siya po yun. Yan. So sa verse 8, kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa buong liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalulatian ni Yahweh. Sa English ay, then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. So, ito nga po ay nilalarawan ng talatang ito ang mga pagpapalang nagmumula sa pamumuhay ng tunay na pagsamba. Kumbaga ito po yung dahil sa ating pagsunod, dahil sa pagsunod ng tao doon sa gustong makita ng Panginoon sa kanilang pagsamba, sa kanilang pamumuhay, ay nandun naman po yung pagpapala, no? Nandun po yung ang tawag dito is hindi naman totally reward, but yung dahil sa sumunod ka, nandun po yung kanyang blessing, no? Ibig sabihin, this is very importante na malaman natin na every time na tayo ay sumusunod, no? Nandun po yung growth, nandun po yung hindi lang po physical, hindi lang po material, ha? Pinaka-importante po dito is yung spiritual growth. So dito nga po ay pagsunod sa Diyos, pinapangako nito ng panunumbalik, proteksyon at sa panibagong relasyon sa Diyos. Nagsisimula ang talatang ito sa isang pangako ng liwanag na sumisikat, na sumisimbolo sa pag-asa at pagpapanibago, no? Alam naman natin kung ano yung naging history ng mga tao dito, at sila ay nanggaling doon nga sa pagkabihag, at ngayon ay nandun yung pag-asa, pagpapanibago at pagbabago, kung paanong ang bukang liwayway ay nagtatapos sa kadiliman ng gabi. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng paggaling at pagpapanumbalik sa kanyang bayan. Ang pariralang ang iyong paggaling ay mabilis na lilitaw, ay nagbibigay diin na ang mga pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa tunay na pagsisisi at pagsunod. So ito po yun, no? Ano nga ba yung quotation ko lagi? Once, pag may pagsuway, may kaparusahan. Pag may pagsunod, may pagpapala, no? So yun po yung lagi kong sinishare sa mga nakaka-fellowship ko, no? So binabanggit din ang talatang ito na ang iyong katwiran ay mauuna sa iyo. Pinapahiwatig nito na ang isang buhay na may integridad at pagsunod sa Diyos ay nagsisilbing gabay at saksi na nagbubukas ng daan para sa kanyang mga pagpapala. Panghuli, ang kalwalatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay sa likuran, ay sumasalamin sa nagpoprotektang presensya ng Diyos, isang katiyakan na binabantayan niya ang kanyang bayan mula sa likuran tulad ng kanyang
pangunguna at protekta sa Israel sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto, no? So yun nga po, no, yung ano nun, yung ulap, no, yung ulap na nagbabantay, nakamonitor kumbaga doon sa kanyang bayan. So ganoon din po sa pagsunod natin, no, na tayo ay nandun po yung gabay ng Panginoon, nandun yung protection ng Panginoon at yung kanyang provision. At tandaan natin, siya po ay hindi umaalis sa tabi natin, no? Tayo lang po ang lumalayo. Pero dito sa bahaging ito, malinaw po na ang biyaya ng Panginoon ay nandun, no? Nandun sa ating kahit hindi pa tayo sumusunod, alam ng Diyos na tayo ay totoong susunod sa Kanya. Tinatalakay ng propeta Isaiah sa 58 ang pagkukunwari ng mga ritual sa relihiyon na kulang sa tunay na pagsisisi at tabag. Ang bayan ng Diyos ay nag-aayuno at nananalangin, ngunit pinababayaan nga po ang katarungan at awa. Bilang tugon, tinawag sila ng Diyos na iayon ang kanilang pagsamba sa Kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga inaapi, pagpapakain sa mga nagugutom at pagbibigay ng damit sa mga hubad. So, tinatampok nga rin po ng talatang 8 na ang koneksyon sa pagitan ng pagsunod at pagpapala. Bagamat ang biyaya ng Diyos ay hindi pinaghihirapan, pinapakita ng talatang ito na ang pamumuhay ayon sa kanyang mga pamamaraan ay nagdudulot ng nasasalat na benepisyo, pagpapagaling, protection at patnubay. Kaya po, no, always put God first, no? Isa pang quotation na ginagamit dito nung natutunan ko sa pag-aaral ko is, put God first, the rest will follow. But if you forget the Lord, the rest will follow. Kumbaga, talagang yung biyaya ng Panginoon ay laging nandun, no? Laging kasunod sa ating pagsunod. Kaya mahalaga na lagi unahin natin ang kanyang pamamaraan, kanyang kalooban, no? Always. Kaya nga yung Mateo 6:33, no, seek first the kingdom of God, no? Then the righteousness will be added unto you. Yan. So binibigyan diin ng talatang ito ang holistikong katangian ng mga pagpapala ng Diyos. Sa kalaw nito ang espiritual na pagpapanibago, pisikal na panunumbalik at kapakanan ng komunidad. Ang liwanag at kaluwalhatian ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang pagnanais na makasama ang kanyang bayan na nag-aalok sa kanila ng parehong direksyon at seguridad. No? Laging mensahe ng Panginoon is yung pagpapanumbalik, no, ng kanyang bayan. Sa panahon natin na ngayon ay siyempre lahat, no, kaya nga lagi merong hinahatid ang Panginoon na paalaala upang tayo ay manumbalik dun sa direksyon niya, dahil ang gusto niya ay magkaroon tayo ng maayos at pagsunod sa kanya. Mahalaga rin na ito ay ating naipapamuhay, dahil ito ay nagdudulot po ng totoong pagsamba sa Panginoon. Sa awit 37:6, pasisikat niya ang iyong matuwid na gantimpala na parang bukang liwayway, ang iyong pagpapalwalang sala na parang araw sa tanghaling tapat. Sa Exodus 14:19-20, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagsisibing bantay sa likuran na pinoprotektahan ng Israel habang tumatakas sila mula sa Ehipto. Yan. Sa Mateo 5:16, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na hayaang sumikat ang kanilang liwanag sa harap ng iba sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, no? Yan. So, Santiago 1:27, yan po, no, sinend po ni Pastor Dom yung sa Mateo 6:33. Ang tunay na relihiyon ay ang pangangalaga sa mga mahihina at pamumuhay ng isang buhay na may kadalisayan. No, grabe po yung message, no, pinaparating sa atin sa talatang ito, sa baging ito, at sa kabuong kabanata, no, ng chapter 58 ay yung pagtulong,
no? Yung pagmamalasakit, yung pagmamahal. Mapapansin po natin, ito po lahat ay karakter ng Panginoon, no? Yung unconditional love na pinapinadaman niya mula pa noon hanggang ngayon, no? So tayo ay pinapaalalahanan, tayo ay hinihimok na mamuhay na matuwid, mamuhay sa kanyang salita upang ito ay kusang lumabas, no? Kusang magmanifest sa buhay natin yung pagtulong at pagmamahal sa kapwa. So, madarama nila ang kanyang mga pagpapala sa kanilang buhay kung nandoon po ang kanilang pagsunod. Ang pagpapala ng Diyos ay anytime po, no? Kaya niya itong i-ano sa atin, no? Once na tayo ay totoong sumusunod sa Kanya. So, ang talatang ito, hinahamon din ang mananampalataya na isa sa alang-alang ang epekto ng kanilang pananampalataya. Ang iyong buhay ba ay nagdadala ng liwanag sa kadiliman sa paligid mo? O ang iyong mga kilos ba ay ginagabayan ng katwiran at minarkahan ng presensya ng Diyos? No? Sabi nga, pag pumunta ka dun sa lugar na walang love, kasi pag pumunta ka doon, magkakaroon ng love. Kasi nandun ka na no? Ikaw yung pagbumulan, no? At ikaw, pumunta ka doon sa lugar na madilim, at magkakaroon naman ng liwanag, no? So, ano ba yung ating naipapamuhay? Ano ba tayo? Ano ba yung naging epekto natin sa ating komunidad? So, yan po, no? Pwede nating i-assess, no? So, ang talatang ito ay sumasalamin sa mapagmahal na pagnanais ng Diyos na pagpalain at protektahan ng kanyang bayan. Ang kanyang mga pangako ng pagpapagaling, liwanag at kalwatian ay nagpapakita na siya ay nalulugod sa panunumbalik sa paggabay sa mga naghahanap sa kanya, no? Grabe po, talagang makikita natin yung tuwa ng Panginoon, yung galak niya, no? Once ang tao ay nandoon sa pagsunod sa Kanya. Hinihayag din ng talatang ito ang katapatan ng Diyos. Hindi niya hinahayaan ang kanyang bayan na mag-isa lamang, kundi aktibong gumagawa upang pagalingin, protektahan at pamunuan sila. Ang kanyang pag-ibig ay kitang-kita sa parehong mga pangako at mga kondisyon na tinatawag ang kanyang bayan na isang buhay na sumasalamin sa kanyang karakter. Naalala ko yung sa isang chapter dito sa Isaiah, no? Yung nasa captivity pa sila, no? Nasa bihag pa sila ng Babylonia, at ang mga Israel ay parang tataka na baka nakalimutan na sila ni Yahweh, no? So subalit hindi po 'yun nangyari dahil nakaantabay, nakamonitor po ang Diyos sa kanila. So dahil doon nga po, no, yung pangako niya na palalayain niya ang kanyang bayan. So, nandun po yung walang hanggang katapatan ng Diyos, na lagi nakaalala, lagi nakasubaybay sa kanyang bayan. Ganoon din sa atin sa panahon ngayon, no? Sa mga naglilingkod, sa mga mananampalataya at totoong sumusunod sa Kanya, ang presensya po ng Diyos ay lagi nasa atin, no? Mapapagod, mahihirapan, yung tipong pasuko ka na, no? Pero hindi kasi dahil tunay tayong nananampalataya at umaasa sa Kanya. Sinabi nga doon sa Isaiah 40:31, no, ang naghihintay sa Kanya ay bibigyan niya ng kalakasan. Kasi siya yung source, Siya yung source. Alam na ng Panginoon kung ano yung pagdadaanan natin, yung pangangailangan natin. That's why yung pagiging tapat niya po sa atin ay kahit kailan, no, siya yung magsusustain doon sa kanyang bayan. Siya magsusustain sa ating mga lingkod, no, sa ating mga na umaasa sa Kanya. So, kanino po ba tayo aasa? Kundi siyempre, doon sa tunay na nagbibigay ng kalakasan at pag-asa. Yan. So, si Jesus ay kumakatawan sa liwanag, pagpapagaling at katwiran na inilalarawan sa talatang ito. Sa Juan 8, verse 12, ipinahayag ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinumang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay." Si Jesus ay nagdala
nagdadala ng spiritual na pagpapagaling at papanumbalik sa lahat na sumusunod sa Kanya. Di ba? Napaka nandun po yung pangako ng Panginoon. Nandun po yung Kanyang 24/7 na gabay, protection at pangangalaga sa Kanyang mga lingkod, sa totoong mga sumusunod sa Kanya. So yun nga po yun, laging pinapaalala rin sa akin, siyempre ni Pastor Dom, na wala pa yung mga pinagdadaanan ko. Pero sabi ko nga po, nandun po yung awareness ko, no? Dahil sa pagbabasa ko ng Bible, sa pag-aaral ko everyday, nakikilala ko po kung sino siya, kung sino ang Diyos, no? Kaya po mas tumitibay po yung aking pananampalataya, no? Siguro talagang may mga pagdadaanan pa, subalit nandito po sinasabi ng Panginoon kung gaano siya katapat sa kanyang lingkod. So tinutupad din ni Jesus ang mga pangako na ng mapagsanggalang na presensya ng Diyos. Sa Mateo 28:20, tiniyak niya na sa kanyang mga tagasunod, ako ay sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang kanyang katwiran ay nauuna sa mga mananampalataya at ang kanyang espiritu ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang mamuhay na sumasalamin sa kalwatian ng Diyos. Grabe po, no? Grabe yung message sa part na to. At ito nga po, no? Yung pagsunod, yung pagtugon sa pagtawag at sa utos ng Panginoon ay nandun palagi ang kanyang gabay at blessings, no? Hindi lang po ito hindi po ito tumutukoy sa material, no? But ito po ay spiritual na pagpapagaling, spiritual na paglago. So ang talatang ito nga po, no, sa verse 8 ay magandang pangako ng mga pagpapala ng Diyos para sa mga namumuhay ng may pagsunod sa kanyang kalooban. Pinapaalala nito na sa atin na ang tunay na pagsamba ay nagbabago ng ating mga puso at mga kilos na nagdadala ng liwanag, pagpapagaling at ang hindi mapagkakamalang presensya ng Diyos sa ating buhay at sa mundo, sa ating paligid. Dalawang talata na nandun po yung gagawin natin, inilatag sa atin ng Panginoon. Yung totoong pagsunod ay nagre-resulta ng kabutihan, no? Kabutihang gawa, ng magagandang gawain. Na again, ito pa rin po ay biyaya ng Panginoon. At sa pagsunod natin ito naman po, no, sa verse 8 ay ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya, especially sa spiritual nating paglago. Kaya mga kapatid, no, sa bahaging ito, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na tayo ay suriin natin ang ating sarili. Magpasuri tayo sa Panginoon. Huwag tayong mapagod, no? Huwag tayong maging complacent, huwag tayong maging kampante dahil nagagawa natin yung gawain, nakasimba tayo ng Sunday. Pero ang tanong, ano ba yung ating naipapamuhay? Nasusunod ba natin? Yun po mga kapatid. Yan. Salamat Pastor sa mga additional, no? All these things refer to the material things mentioned in 24:22, which people normally worries how to have. Yan. So, diyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan, no? 44 minutes. Inagapang ko na, pero 44 minutes pa rin. Pero, yun nga po, maraming salamat sa Panginoon. Sa lahat po nag-join, diyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Bukas po ay verse 9 and 10 po tayo, no? So, ngayon po ay samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na gabay, protection at biyaya, Panginoon, ng karunungan. Maraming salamat sa pangunguna mo sa gawain ito. At sana po ikaw ang aming naitaas at napapurihan. Panginoon, naway gabayin niyo po ang mga nakapakinig at makapanood nitong recording na ito, na naway maunawaan nila ang mga salita mo, Panginoon, na pinapaalalahanan na ang tunay na pagsamba ay nakabase sa tunay na binago
sa tunay na ginagawa o bunga ng tunay na pagsamba, tunay na pananampalataya sa iyo. At ganoon din, ang lagi mong pangako na kagalingan at paglago, at ganoon din sa pagpapanumbalik sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming pupupahinga ngayong gabi, at kayo po lagi ang aming maitaas at mapapurihan sa aming mga ginagawa. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Siyempre, Pastor Dom, Pastor Nanding, Sister Irene, Carla, Brother Edgar, at sa lahat po ng naka-join na hindi ko na-mention, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, sa ating pag-aaral. So, sabay-sabay po tayong matuto, lumago, at sumunod, siyempre, mamuhay sa kanyang salita. Maraming salamat po. Sa Diyos lang papurit parangal. God